President Bongbong Marcos, huwag kang masyadong magpapadala sa mga negosyante. Dami natin stock na gas, biglang nagtaas na bigla-bigla. Pag nagbaba, talagang baba lang. 20 centavos, 40. Pag nagtaas katulad doon ngayon, ang laki ng tila, 10. Bamawa naman kayo sa amin. Nagbaboundary kami. Di sana, ano yun po need talaga ni Bongbong Marcos, kung talagang ano naman po talaga yan, desidido talaga siyang anuin, kailangan talagang ano niya yan, yung sila trabahuin. Anong masasabi niyo sa pagtaas ng presyo ng gasolina ng 12 pesos ngayong araw? Masakit yan sir sa bulsa. Tangina dati 54 lang isang litro, ngayon 110 na yata mahigit. 130. Aleded lang yun, yung pula. Mas mataas pa yung pula Wala na kaming kikitaan yan sir. So apektado talaga kayo sir sa nangyaring pagtaas ng gasolina ngayon? Oo, kasi yung isang dang ko dati, 3 bar na to. Ngayon, wala na. 1 bar na lang. May wala na, ubos na yun. Another gas na naman. Ay dapat ibaba na nila yung gas. Ibalik nila ulit sa 50 mahigit. Kasi wala rin yan puro kam-kam lang yung nila sa ginagawa dito sa tao Sila lang yung mayaman. Paano naman tayo? Di ba? Anong masasabi mo na tumaas na naman yung gasolina ngayon, 12 pesos? Dapat na talaga uminti sa pagmamaneho para maramdaman ng gobyerno. Dapat yan lahat ng mga buwabiyahe ng ganito, tigil pa sa atin lahat Hindi na para sa gobyerno para mahirapan ng gobyerno. Kasi ang nangyayari, pag pinaalam mo sa gobyerno, pinaghahandaan ng gobyerno Kung hindi papaalam sa gobyerno, dumatutuloy yung utak nila na ginawa ng mga driver. Sir, panawagan niyo sa gobyerno. Sana, Mr. President Bongbong Marcos, huwag kang masyadong magpapadala sa mga negosyante. Dami natin stock na gas, biglang nagtaas na bigla-bigla. Pag nagbaba, talagang baba lang. 20 centavos, 40. Pag nagtaas katulad doon ngayon, ang laki ng tila, 10. Bamawa naman kayo sa amin. Nagbaboundary kami. Tumaas yung gasolina. Ano ba? masasabi niyo, sir? Honest answer o ano? Yun nakakalungkot Ang nabawas sa kita ko 200. So 7 days ako bumabiyahe. So meaning to say, sabihin natin 30 days o 29. Malaki ang nawawala sa akin. Imbis na pandagdag na lang sa panggastos sa bahay namin napupunta sa gasolina. So wala naman tayong magagawa kundi magpatuloy. Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Sana gawan nila ng paraan kung ano yung pinaka-the best para sa mamayang Pilipino. Kasi talagang ramdam yan Ramdam na ramdam talaga, lalo na sa katulad ko. Dahil ako, 14 hours to 12 hours ako nagdadrive ng motor. Ngayon, yung 300 ko, 3 liters na lang. So dati, yung 300 ko, 6 liters yun. Kaya medyo malaking adjustment. Mahirap po para sa amin ng ganyan. Katulad halimbawa po sa tricycle. Magkano na lang din naman po ang kinikita namin sa tricycle. May mga pinag-aaral pa po kami ng mga estudyante. Ang bigas ngayon, magkano na rin. Lalo-lalo na yung gas. Ang gas, 1.5 na. Hindi nga rin namin alam kung paano namin pagkakasya yung ating kinikita. Kaya nangyayari nito, nagdo-double purpose na lang kami. Sir, ano masasabi mo na tumaas naman yung gasolina? Grabe, wala mang kinikita na. Kita namin, 200 na lang sa araw. Nauuwi lang sa gasolina. Ang mayaman, operator lang, saka gasolinahan. Kami wala. Pagod ng 18 hours trabaho. Panawagan niyo sir sa gobyerno. Babaan sana yung presyo ng gasolina. Ano masasabi mo na tumaas na naman yung gasolina ngayon? 12 pesos yung itinaas sa gasolina. Wala na sir, hindi na makapagbiyahe ng buwan. Lalo na ngayon, wala akong trabaho. Gahanap pa lang ng trabaho. Kasi magkano lang yung araw, 700 lang yung araw. Tapos yung full tank nasa 400, magkano na lang natira sa'yo? Na 300, o pagkain pa, bayad pa ng bahay. 100 na lang. Paano na yung anak mo, pagpaaral pa? Kaya ano pong panawagan nyo ngayon sa gobyerno? Dapat yung sana, ibaba nila yung gas para yung mga tao may matira pa sa pamilya. Dapat dapat hindi na nila pataasan. Sir, ano pong masasabi niyo sa pagtaas ng gasolina ngayon? 12 pesos naman yung itinaas ulit. Pasakit na naman yan sa mga delivery. Siyempre, tataas na naman gasolina. Yung gasolina ngayon, 90, 96. Kung 12 na naman, di magiging 100 plus na. Hindi yung kita namin, mababawasan na naman. Sana nga, mabago na yung presyo. Bumaba naman kahit papaano. Kasi mahirap din sa mga delivery na ang tumal-tumal lang tapos ganyan pantaas pa ng gasolina, wala nang nauwi sa pamilya. Kaya ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Suggestion niyo po. Sana makahanap sila ng solusyon para bumaba yung presyo ng gasolina.
trudo. Kasi kawawa naman yung mga jeepney driver tsaka mga delivery rider gaya namin na konti na nga lang kinikita, tapos tataas pa ng tataas yung mga gasolina. Kaya sana, yun na panawagan namin na sana bumaba na yung mga presyo ng gasolina. Tumaas na naman yung gasolina. Ano masasabi mo, sir? Mga hirap na nga sir ang mga driver dahil sa taas ng gasolina Piktado na sir, wala na nga akong naiuwi Sir, ano mong panawagan nyo sa gobyerno? Sana po maksyonan nila para hindi na lahat po na po sa hirap. Sir, tumaas na naman po yung gasolina. Ano masasabi mo, sir? Ano sa kanya, ano magagawa namin kung talaga hindi naman tatakbo sa sakit, kulang tiis na lang, talagang gano'n. Para sa uli ko na yung taxi bukas, dahil hindi na, uwi na ako sa amin sa Pampanga. Sir, ano mong panawagan nyo sa gobyerno? Ano naisip na nila, yun na rin. Yun na rin para sa akin. Kasi wala naman akong magawa, pag ginusto ko na. Sabi ko sa kanila, dapat bawasan na nila, ibalik ulit sa dati. Malabo na siguro may ibalik sa dati ang 50 yung gasolina sa ngayon. Ewan ko lang kung may babalik yun ha. Ang tanong kung kailan. Yun lang yung para sa akin. Ano mo kung masasabi mo ngayon na tumaas na naman yung gasolina ng 12 pesos? Sa diesel, Diesel. wala naman tayo magagawa Ganun talaga. Delikado po ba kayo, sir? Oo naman. Kasi may bumabiyahe din kaming Grab Diesel din ang gamit. Ngayon, hindi na siya bumabiyahe dahil wala na Sir, anong panawagan mo sa gobyerno? Para sa akin, tanggalin muna yung tax sa gas. Para kahit paano, medyo bumaba ng konti. Kasi sa gasolina, wala naman tayong magagawa dun. Gaano ba kapiktado yung pagtaas ng gasolina ngayong araw, sir? Kasi umabot po sa 12 pesos po yung pagtaas ng gasolina ngayong araw. Sa inyo po, ano po yung masasabi niyo, sir? Mahirap, lalo na sa mga commuters. Lalo din sa mga drivers, kasi hindi pa nag-i-increase yung iba lalo sa mga jeep, 13 pa rin yung minimum nila. Pero sir, apektado rin kayo sa, sir, sa mga bilihin. Kasi nag-akyatan yung mga bilihin Sir, ano po yung panawagan niyo sa gobyerno? Baka may makatulong kayo. Sana bigyan nila ng ayuda yung mga mamamayan para kahit papano mabawas-bawasan yung hirap sa pagtaas ng mga bilihin. Piktado lahat pag gasolina, yung petroleum yung nagtaas. Sir, tumaas na naman yung gasolina. Anong masasabi mo? Wala po tayong magagawa rin, sir yun ang yung gobyerno. Ang buong bansa po apektado po. Sir, panawagan niyo po sa gobyerno na Wala naman pagiging panawagan, sir Wala tayong magagawa, sir. Ganun. Ano na lang po. Taasan lang po yung sahod ng mga ng mga manggagawa. Tapos, yun lang. Kasi hindi naman pwedeng ibaba Yun lang po. Sumunod na lang po tayo sa batas. Sir, anong masasabi mo na tumaas na naman yung gasolina ngayon? Wala, hirap din. Tulad ngayon, pasada pa namin, wala na matumali ng pasada ngayon. Wala rin halos pasahero. Kung di naman nahabulin, mas lalong mahihirapan kami. Wala rin makain. Kaya ano po panawagan nyo na nasa gobyerno? Sana may ayuda pa ulit. Sana matigil na rin yung gera na yan kasi apektado rin tayo dito sa Apektado po ba kayo sa nangyayaring oil crisis? 12 pesos na naman po yung itinaas. Apektado po dahil ngayon nga ito nakatambay kami ngayon dito sa kahabaan ng pautal-utal lang booking kasi alam mo naman ang mga pasahero nagtitipid din, nagihigpit ng sinturon dahil sa mahal ng gasolina, mahal ng bilihin. So yun ang Sir, ano pong panawagan nyo sa gobyerno ngayon? panawagan ko sana magawan nila ng paraan kung paano masolusyonan itong krisis ng fuel sa ating bansa. Sana makagawa sila ng ASAP na aksyon ng gobyerno. Sir, ano po masasabi nyo na tumaas na naman yung gasolina sa 12 pesos? Ganun pa rin sir, wala tayong magagawa sir Kung hanggat hindi nawawala yung sikalot sa Middle East, hindi na natin makukontrol yung pagtaas ng gasolina sir. Wala na tayong magagawa, gamit naman natin yung motor pang-araw-araw, no choice tayo, kaya wala tayong magagawa. Kahit tumaas yung gasolina, no choice pa rin tayo sir. Sir, ano pong panawagan nyo sa gobyerno in case po? Wala naman sir, kahit na anong gawin nila, kasi sila rin, nahihirapan rin sila, gumagawa rin sila ng makakaya nila para may balik sa tamang presyo yung gas. Kaso hanggat di na tatapos yung sigalot sa Middle East, hindi natin makukontrol yung pagtaas ng gasolina. Pero sir, apektado talaga kayo sir sa Oo naman sir, kasi dati pag nagagasolina ako, full tank yan sa akin.
300 plus. Ngayon, yung 200 ko, 2 litro na lang. Kaya wala tayong magagawa. Laban lang. Sir, tumaas na naman ng 12 pesos yung gasolina. Yes, sir. Sir, ano pong masasabi po ninyo doon? Wala tayong magagawa. Kung di nila kukontrolin yan, di kawawa yung mga pasahero tsaka yung mga namamasadang mga rider tsaka driver. Kayo po, kapiktado po ba kayo? Siyempre, yan ang number 1 na kailangan namin sa motor gasolina Sir, ano pong panawagan nyo sa gobyerno? Kontrolin na nila. Diba, may nagbigay sila ng ano na ang sabi ni PBBM hanggang 5 buwan pa ang pondo natin. Bakit 2 linggo pa lang sobrang nataas? Kontrolin na nila. Kawawa yung mga mamamayang Pilipino. Sir, bilang po. Sir, ano masasabi mo na tumaas na naman yung gasolina ngayon? Magkano bang gasolina ngayon? Di ba magkagasolina? Sana 130. 130? Sa ospital. Grabe. Sa wakas. Masakit. Masakit talaga. Mahal na talaga gasolina. Masakit. Sir, ano pong panawagan nyo sa gobyerno na pwede nyo isipin? Tigil na ang gera. Yun lang. Tigil lang ang gera. Sir, dahil tumaas na naman yung gasolina ngayon, gaano ka-apektado sa'yo? Pagtaas ng gasolina. Sobrang malaki. Nabawasan yung kita namin. Talagang sa gasolina na lang napupunta. Ang nabibigay ko na dati, 1,000. Ngayon, nasa 500 to 400 na lang na ano. So, totoo nga yung sinasabi, sir, na oil crisis po talaga ngayon. Oil crisis na talaga. Sir, ano po yung masasabi niyo, sir, sa pag-increase po ng 12 pesos ng gasolina ngayong araw, sir? Mabigat para sa mga motorsiklo, sa mga lalo na sa mga delivery riders. Yun, mabigat talaga. Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Kaya medyo tulong-tulong na lang na mababaan din ng kahit na para hindi masyado mabigat. Ano naman yung gasolina? Ano masasabi niyo, sir? Masasabi ko lang, hirap talaga ang buhay ngayon. Tsaka puro tipid na lang ginawa. Yun lang, tsaga-tsaga lang para mabuhay. May makain lang. Ano po panawagan niyo sa gobyerno? Sa akin, panawagan ko yung balik yung dating presyo ng gasolina para kumita naman kami. Hirap na talaga. Tumaas ko yung ngayon, yung gasolina. Ano masasabi niyo, ma'am, sa pagtaas ng gasolina ng 12 pesos po? Grabe pong perwisyo. Walang ginagawa yung gobyerno. Pero apektado talaga kayo, ma'am. Yes po, syempre, dati yung full tank ng motor, 250 lang, ngayon 350 na. Or kulang pa nga last spot, Pero laki pong perwisyo. Sana may magawa na din. So na pong mga nasa position, sana maranasan din nila pero hindi naman kasi may mga naman sila. Yun po. Sir, tumaas na naman po yung gasolina ngayon. Ano masasabi mo, sir? Gusto mo natin bumaba yan, wala tayong magawa. Ang gagawin na lang, tsaga na lang. Kaysa yung nasa bahay ka lang, magmumukmuk, wala makain. Kahit pa paano, kahit 200, 150, maiuwi. Kaysa wala kang hanap buhay. Sir, anong panawagan nyo na lang sa gobyerno? Sana sa amin, mabigyan na yung ayuda namin. Yun lang. Ayuda po? Oo. Wala pa kami. Anong masasabi mo na tumaas naman yung gasolina ngayon? Yun. Mahal pag talagang pag tataas pa ho yan, di ba? Tumaas siya ngayon. Oo. Kaya nga Apektado po ba kayo, apektado ko talaga. Dahil wala kami kinikita, puro dyan lang, puro sa gas lang. Sir, panawagan nyo sa gobyerno? Di sana, yun po talaga ni Bongbong Marcos, kung talagang naman po talaga yan, desidido talaga siyang kailangan talagang niya yan, yung sila trabahuin. Di ba ho? Sir, tumaas na naman po yung gasolina. Ano masasabi mo, sir? Laban lang, sir, para sa pamilya. Apektado po ba kayo, sir? Opo. Sir, ano pong panawagan nyo sa gobyerno ngayon? Sila lang naman makakasagot niyan, sir. Wala naman tayong magagawa, laban lang talaga, sir. Survey lang po, tumaas na naman po yung gasolina. Ano masasabi nyo? Wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. Ano panawagan nyo sa gobyerno? Wala na mananawagan yan. Ganyan talaga ang buhay. Kasama talaga sa buhay natin yan. So, apektado naman po yung hanap buhay nyo, sir. Apektado talaga. Yun lang talaga apektado. Imbes may uwi ka, wala na. Apektado po kayo ng pagtaas ng gasolina? Oo. Lalo na ngayon, dinagdagan yung araw ng pasok. Dati, 5 days lang kami ngayon. Nagtipid,
compressed work schedule. Kumbaga ang duty namin 10 hours a day para 2 days ang off. Ngayon ginawang 8 hours na lang. Doon wagdag naman yung araw ng pasok. Siyempre dagdag pamasahe. Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Yung tax kasi dapat tinanggal niya na muna, temporary, kahit pa paano. Hindi yung sa kukunin sa pondo sa SSS pa, yung sabi na deduction. Yung deduction, nakikinabang naman din yung tao. Hindi na napupunta sa iba. Sana sa tax na lang nilang binawas yun kahit pa paano. Kaya yung pamasahe binaba. Kasi kaya sila lang pumundo sa mga bumabiyahe. Sa gasolina, sinagot na lang nila yun. Mas okay pa yun. Tay, apektado po ba kayo sa nangyayari kayo sa oil mill? Oo, boss. Kusante kayo? Apektado. Paano po niyo sabi apektado kayo? Ay wala na, bibili buko. Wala na tao eh. Saka yung nagdadala ng delivery, sir eh. Wala na, ayaw na kasi mahal yun. Talo sila sa kita. Ano pong panawagan niyo sa gobyerno ngayon? Wala po sa panawagan, ganun talaga eh. Kusang dumarating yung ganung pagkakataon. Sir, apektado po ba kayo sa pagtaas ng gasolina? Siyempre, taasan lahat ng bilihin. Di ba? Pero dyan sa yung taas ng bilihin. Tumataas din doon. Oo. So, ano lang po sir, ano lang po yung panawagan niyo sa nakaupo ngayon sa gobyerno? Baka makatulong pa kayo. Kung ano suggestion niyo sir? Pare-parehas lang naman eh. Pare-parehas lang sila. Sir, ano mo masasabi mo na tumaas na naman ng 12 pesos yung gasolina? Mahirap po yun. Maraming apektado. Sir, apektado rin po ba kayo sa Naman. crisis? Oo naman. Paano po niyo sabi na apektado rin kayo? Siyempre, apektado yung mga bilihin. Lahat apektado, tumataas dahil dyan sa pagtaas ng gasolina. Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Pwede niyo i-suggest kung ano na mapapanood nila? Sana provide sila ng kahit pa parang tulong para maiwasan yung naranasan natin ngayon. Siyempre po, apektado po kami yung mga gumagamit ng mga sasakyan po. Siyempre, imbis na iuwi na lang namin sa pamilya, napapandagdag po namin sa panggas. Yun lang. Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno ngayon? Wala tayong magagawa eh. Siyempre, nasuportahan na lang pa rin ng gobyerno natin kasi hindi rin naman kasalanan ng gobyerno yun eh. Dahil epekto rin ito ng pagkakaroon ng gera ang higwaan sa Middle East.